The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. 6 days before Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus was, whom Jesus had raised from the dead. They gave a dinner for him there, and Martha served, while Lazarus was one of those reclining at table with him. Mary took a liter of costly perfumed oil, made from genuine aromatic nard, and anointed the feet of Jesus and dried them with her hair. The house was filled with the fragrance of the oil. Then Judas Iscariot, one of his disciples, and the one who would betray him, said, "Why was this oil not sold for 300 days' wages and given to the poor?" He said this not because he cared about the poor, but because he was a thief and held the money bag and used to steal the contributions. So Jesus said, "Leave her alone. Let her keep this for the day of my burial. You always have the poor with you, but you do not always have me." The large crowd of the Jews found out that he was there and came, not only because of him, but also to see Lazarus, whom he had raised from the dead. And the chief priests plotted to kill Lazarus too, because many of the Jews were turning away and believing in Jesus because of him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Brothers and sisters, I don't understand why the Pharisees and the chief priests would always look for ways not only to arrest Jesus, but to eliminate Jesus. Well, in our study of the motives of these people, it is very clear that they are somewhat threatened by the presence of Jesus. Because in Jesus, people heard the truth. Because Jesus advanced justice. And because Jesus really protected the poor among these people. And you know very well that these groups of people plotting against Jesus are just there to pretend that they are out to protect the people, when in fact, they are taking advantage of the people. So it was Jesus who actually made to light all these sinister motives that the Pharisees and the chief priests had against the people. But then again, of course, not too many people know that, because the Pharisees and the chief priests were also very good in masking their true intention. So pinalalabas dito na sila talaga ay nagmamalasakit sa mga dukha. And what better way also to show that malasakit kuno than to look at the person of Judas. So andi dito, nagpipretend na may malasakit siya sa mga dukha. Bakit daw yung costly perfume ay binili pa? Ang mahal-mahal, samantalang yung pera na ginamit sa pagbili ng perfume, pwede daw na itulong sa mga dukha. Dito ko po na-realize na yung pala na pagmamasquerade ng tao, na di umano sila ay may pagmamahal sa mga dukha, ay nangyari hindi lamang ngayon. Kahit noong panahon, biblical times, marami na palang ganung mga tao. Kasi ngayon po, sabi ko, napaka-rampant nitong ganitong circumstansya o pangyayari, na ang dami yung nagsasabi na sila ay nagmamahal sa dukha, sila ay naglilingkod sa mga dukha, ang kanilang mga gawain ay para sa mga dukha, and yet, ang tindi ho ng corruption. And yet, nakikita natin yung mga dukha na nanatiling dukha. Diba? Sabi nga po the poor becomes poorer and the rich become richer. So, nagbe-benefit lang dito yung mga dati na. Nasa posisyon siguro, sila yung may pera na dati. So, tinitake advantage sila. Yung ganong pananaw, I am for the poor, we are for the poor. Di ko ho pwedeng ilihis na kahit nga ang simbahan merong tinawag na preferential option for the poor. Pero makikita nyo naman na yung simbahan ay hindi sila consistent sa pagpapatupad nitong preferential option for the poor. Kayo na mismo siguro nakakakita na meron talagang mga pari din siguro, o baka naman iba pang leader ng simbahan,
na mas kinikilingan pa nga nila yung mga may kaya, yung mga meron. Parang sila pang nabibigay ng privilege sa mga dati ng privileged at yung mga duka ay naiit sa pera. So yung preferential option for the poor parang naging slogan at para ipakita lang na meron talagang pagmamahal sa mga duka. So naging poster boy yung mga duka. At ngayon po, na sinabi ko kanina na yung misang ito ay para sa mga namatay o pinatay because of terrorism, ang mostly na pinatay dito, mga dukha din. At ang malungkot nito, yung mga grupo na di umano ay nagmamahal sa mga dukha o para sa mga dukha, sila pa yung perpetrators ng pagpatay. So malungkot, di ba? Na dukha na naman ang ginamit para i-advance yung kanilang filosofiya, o di kaya prinsipyo, o kaya ideolohiya. Pero ang binibiktima naman nito ay yung mga di umano dapat nilang pinoprotektahan. Kaya yung misa na to ay mahalaga para sa atin. Kasi kung nakita natin doon sa Biblia, sa Gospel, yung mga tao, they were looking for ways, to kill Jesus. And even Lazarus. So si Lazarus magdo-double dead ito. Di ba patay na to? Binuhay lang ni Jesus. Ngayon, pinagbabalakan din na patayin ulit si Lazarus. Mantakin ninyo yon. So anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin nito, salamat sa Diyos dahil may kapangyarihan siya na bumuhay ng patay. Yung pobreng si Lazaro, at least buhay na ulit. Ayun, nakikikain pa kasama ni Jesus. Siguro kung may inuman pa doon, nakikipag-inuman pa. Sabi nga dito, Lazarus is reclining at the table with Jesus. Baka may red wine pa doon. Ang masaklap po nito, yung mga victims ngayon ng terrorism, kung ano pa man, nakarahasan, hindi na muling may babalik ang buhay nun. Di ba? Hindi na muling babangon yun na katulad ni Lazaro. Sila statistics na lang. Statistics na ito'y pinatay, gawa ng terrorism, kawawa. At nasaan yung mga pumatay, di pa natin alam kung sila ba ay nahuli ba, o kaya sila ay nililitis na, hindi natin alam. So we are praying that, number one, peace may reign in our land. So that acts like this, terroristic acts o harassment, wag naman sana mangyari yun kasi lahat tayo, meron tayong karapatan para mabuhay. At hindi lamang basta mabuhay, may karapatan tayo na mabuhay ng meron tayo dapat na kalayaan, yung napupunta sa atin, yung dapat nating matanggap, tinatamasa natin yan. So things like that. But because things like this are not happening, and so there is no peace. Pwede nga yan, it works both ways dahil hindi na ibibigay sa atin yung para sa atin, walang kapayapaan. Pero pwede din naman na talagang walang natatanggap dahil may mga gahaman talaga at may mga marahas talagang mga tao. So we pray that indeed pasukin ang kapayapaan ng puso nila. And then of course, we also pray for justice. Dito sa kaso ni Jesus, kitang-kita yung injustice. Kahapon napakinggan ninyo yung passion narrative. Di ba nilitis siya? Parang farce yun Yung paglilitis, sipin mo, hinusgahan siya, kinondem siya, kamatayan kagad, samantalang wala siyang ginawa. Yung walang hiyang si Barabas, yung pampinili ng mga tao, di ba? Sino si Barabas? Magnanakaw din yun. Yun ay kriminal. Yun ay, alam yung rabble-rouser, yung tipo nag-i-instigate ng mga kaguluhan. Ito yung, sabihin na natin, ito yung terorista Parang ganun. Ito pa yung pinili. Sabi ko, ano bang nangyayari sa mundo? Kaya dapat baguhin natin yung ganyang kasaysayan. So dapat tayo ay lahat gumagawa ng paraan para magkamit ng kapayapaan. At of course, magkaroon din ng katarungan sa ating bansa, sa ating lipunan at sa buong mundo. So this day, Holy Monday, that is our foremost prayer. That peace and justice reign in our hearts, in our country, and in the whole world. And that the Lord may constantly be our strength, especially when institutions and systems are being undermined, are being derailed. Sana magkaroon ng steady presence ng Diyos sa buhay natin para makamtan natin kung ano man ang nararapat natin matanggap na biyaya.
Amen.